Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Daily Pinoy Crimes, kung saan tinatalakay ko ang mga krimen na kumakailan lang naganap sa ating bansa. Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang isang malupit na pangyayari na naganap sa Cebu City. Ang krimen na nagbuwag sa isang pamilya at nagdulot ng malalim na kalungkutan sa buong komunidad. Ito ang kwento ni Charina Baoy Relativo, isang sales lady sa mall na pumanaw sa isang brutal na paraan. Alamin natin ang mga detalye ng kasong ito mula sa simula ng insidente, ang mga investigasyon hanggang sa pinakahuling pangyayari. Bago natin tatalakayin ang mga pangyayari noong araw ng insidente, alamin muna natin ang kwento ni Charin. Si Charina Relativo ay 27 anyos na tubong Barangay Bulasa, Argao. Pumunta siya sa Cebu City para magtrabaho bilang sales lady sa mall. Isang mabait at masipag na anak na may malasakit sa pamilya. Siya ay nagpapadala ng tulong sa kanyang mga magulang. Si Charina ay pangalawa sa 3 magkakapatid. Nakapagtapos sa kursong tourism sa UC Banilad. Noong panahon ng pandemya, siya ay nagtungo sa Saudi upang matulungan ang mga magulang at matulungan sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Ayon kay Leticia Relativo, nanay ni Charina, si Charina ay nagplano raw na bumalik sa ibang bansa pero habang naghihintay ng ahensya, siya muna ay magtatrabaho. Habang nagtatrabaho, si Charina ay nakatira sa kanyang live-in partner na si John J. Gaviola at kapatid nito sa Barangay Bulacau. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na niya matutupad ang kanyang pangako sa pagsasaayos ng kanilang munting bahay. Natagpuan ang katawan ni Charina sa kanyang bahay sa Barangay Bulacau, Cebu City. Siya ay walang saplot at may mga paso sa buhok. Bandang 12:30 ng hapon, 2 kapitbahay ni Charina ang nakatagpo sa kanyang walang buhay na katawan. Agad nilang tinawag ang mga otoridad upang magsagawa ng investigasyon. Ayon sa investigasyon, iniwan ni John J. Gaviola ang live-in partner na si Charina. Umalis siya ng umaga para sa trabaho. Noong panahon na yun, ang kapatid ni Gaviola ay nasa Carcar City. Si Gaviola ay nagtatrabaho rin sa sales sa parehong mall na pinagtatrabahuan ni Charina. Habang nagsimula ang kanyang shift sa umaga, nagsimulang magtrabaho rin si Charina sa tanghali. Sinabi ni Gaviola sa pulis na umalis siya ng bahay bandang alas 7 ng umaga noong Biyernes habang natutulog pa ang biktima. Bandang alas 10 ng umaga, nagsimula siyang mag-alala na hindi tumugon ang kanyang partner sa kanyang mga mensahe. Ito ang nagtulak sa kanya na tawagan ang kanyang kaibigan at kapitbahay na si Q upang humingi ng pabor na tignan si Charin. Hiniling ni Q ang isa pang kaibigan na si Anthony Abalaya na samahan siya at magkasama nilang natagpuang patay si Charina. Natuklasan din ng pulis na ang butane stove na natagpuang malapit sa kanyang katawan ang dahilan ng pagkasunog ng kanyang buhok. Agosto 3, 2024. Nakilala ang isang lalaki. Pinaniniwalaang may mahalagang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng pagpatay kay Charina. Ang paghahanap sa lalaki ay isinapubliko ni Barangay Captain Dave Tumulak ng Basak Pardo sa pamamagitan ng post sa kanyang social media page. Sa kanyang post, hinimok ni Tumulak ang publiko na i-report sa pulisya ang kinaroroonan ng lalaking nasa larawan. Kalaunan ay kinilala bilang 27 anyos na si Darin Sumusot Q.
Si Darren ay walang trabaho at kakilala ng live-in partner ni Charina dahil magkapit-bahay sila. Siya ay may live-in partner na nagtatrabaho bilang isang call center agent at isang taong gulang na anak na babae. Naging mabuting kaibigan si Darren sa kapatid ni Caviola na kasama niya sa basketball. Sa panahon na ito, hindi pa itinuturing na person of interest sa krimen si Darren. Sinabi ni Police Major Jesseri Basitaw, hepe ng Inayawan Police Station, na iniimbentahan lamang si Darren na pumunta sa himpilan para tanungin dahil isa siya sa mga nakakita sa bangkay. Tignan natin ang panayam ni Police Major Jesseri. Again, Ma'am Moto, kung giingon nga, we're just inviting him for us to be able or to enlighten the case kung base na siya ikahatag information kasi nga siya din yung nasubuan sa ka-live-in partner na mooy mo tukaw sa mga biktima. So, ang atuwa lang siguro is na misconstrue sa mga tao ang atong pag-imbitar. Ang atong pag-imbitar does not mean nga POI siya. Ang atuwa lang is basin makahatag sa additional information. Ipinahayag ni Basitaw na sa lahat ng mga individual na inimbitahan nila sa estasyon para makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, si Darren lamang ay hindi sumipot. Hindi rin siya matagpuan sa kanyang tirahan sa Sitio Laguna. Napag-alaman na umalis siya kasama ang kanyang sangkol sa hindi kilalang address. Isinailalim sa autopsy examination ang bangkay ng biktima upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay at kung ito ba ay ginahasa. Habang hindi pa rin mahanap si Darren, hinimok ni Basitaw ang publiko na iwasang mag-isip-isip tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Charina. Matapos ang 12 ng mga individual na online, ay nagsimulang kumalat kay Darren na tinawag siyang suspek ng paggagahasa sa pagpatay kay Charina. Noong Sabado ng hapon, inaresto ng pulisya si Darren matapos itong mahulihan ng hindi lisensyadong baril habang nasa bahay ng ama ng kanyang live-in partner sa barangay Sampag. Nirespondehan ng mga pulis ang alarma ng armed person sa barangay at napag-alamang si Darren ang suspect. Makalipas ang ilang oras, dinalo siya sa Inayawan Police Station kung saan siya ay tinanong. Samantala, ang ina ni Charina na si Leticia ay desperado na malaman kung ano ang ginawa ng kanyang anak para sa kanyang brutal na pagpatay. Ayon kay Leticia, tinanong niya kung ano ang kasalanan ng anak, kung bakit ito ginawa niya. Sinabi ng ina na napakabuting anak si Charina. Pinahayag din ni Leticia na plano niyang makipagkita ng personal kay Darren para tanungin siya mismo. Naniniwala siya na si Darren ang salarin na sumakal at sumunog sa kanyang anak. Ipinaalam sa ina ang malas na sinapit ng kanyang anak habang sinusundo niya ang kanyang apo sa paaralan. Naalala niya kung paano siya napasigaw sa kalungkutan nang makatanggap siya ng tawag mula sa pamangkin ng kanyang asawa. Sinabi rin ni Leticia na malaking kawalan sa kanilang pamilya ang pagkamatay ni Charina. Si Charina, ayon sa kanya, ay isang mabuting anak na tumutulong sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid at mahilig bumisita sa bahay ng biglaan sa mga espesyal na okasyon. Si Police Colonel Antoneto Canietti, Direktor ng Cebu City Police Office, ay nagtakda ng press conference noong Lunes ng Agosto 5 upang magbigay ng update sa kaso ni Charina. Kinumpirma ni Canietti sa media na si Darren ang responsable sa pagkamatay ni relativo. Ayon kay Canietti, umamin na ang suspek sa krimen at ikinukwento sa pulisya ang nangyari sa araw ng insidente. Ipinaliwanag ng hepe ng pulisya
Nalasing si Darren nang matanggap ang tawag ni Gaviola na gisingin si Charina. Ito ay hindi pangkaraniwan kay Darren dahil ginawa na daw ito noon ni Gaviola na humingi ng pabor kay Darren para gisingin si Charina para pumasok. Ayon sa suspect, pagdating niya sa bahay pasado alas 7 ng umaga, nakita umano ni Darren ang hubad na si Charina na kalalabas lang ng CR. Sinabi ni Cañete na umamin si Darren na tinukso siya ng katawan ng babae dahilan para kaladkarin niya ito palabas ng banyo. Nang hilingin nitong makipagtalik sa kanya, tumanggi umano si Charina. Ngunit nagpumilit pa rin si Darren at sinubukan siyang yakapin. Dahil basa ang babae, pareho silang nalaglag sa sahig. Sinabi ni Darren na naalarma siya dahil maingay si Charina, kaya hinawakan niya ito sa leeg gamit ang braso para patahimikin. Ang kanyang mga pagtatangka na lumaban ay walang saysay at sa huli ay nawalan siya ng hininga. Sa kanyang gulat, kinuha ni Darren ang kalapit na butane stove at sinunog ang babae para itago ang kanyang ginawa. Gayunpaman, tumigil ang apoy sa kalagitnaan at ang buhok lamang ni Charina at isang bahagi ng kanyang ulo ang nasunog. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay nang magsimulang mamaga ang katawan ng babae. Noong bumalik siya sa bahay, nakalipas ang ilang oras, inutusan umano ni Darren si Abalaya na pumasok muna sa pang-asang ma-frame ang kanyang kaibigan para sa krimen. Ibinunyag pa ni Cañete na ang pamamaslang ay motibasyon ng sexual orgies ng suspect. Idinagdag niya na sinampahan na ng kaso para sa possession of use firearms si Darren noong Lunes ng umaga nang mahuli siya ng 45 caliber pistol. Maliban dito, naghahanda ang pulisya na magsampa ng kasong murder laban kay Darren matapos itong magsagawa ng extrajudicial confession na umamin sa krimen. Sa press conference, pinuri ni Garcia ang mga pulis sa mabilis na pagkilos at inatasan silang tingnan ang kaso hanggang sa mahatulan ang suspect. Agosto 6, 2025. Sa panayam ng local media nitong Martes, inihayag ni Cañete na sinampahan na rin ng kasong arson at murder si Darren noong Lunes. Ang kasong murder gayunpaman ay maaari pa rin amyendahan sa rape with homicide kung ang resulta ng forensic examination ay nagmumungkahi na may nangyaring panggagahasa. Sinabi rin ni Cañete na nag-utos siya para sa isang bagong pagsubok na gagawin dahil ang mga testing kits ay napasa na. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benjamin Lara sa CDN Digital na ang autopsy ay ginawa ng maayos at mayroon ng resulta.